Ito yung Uplift website kung saan kakailanganin ng eGov para ma-double check kung pasok ka nga ba sa listahan. Pwedeng gamitin ang email address or phone number mo na nakalink sa eGov account. In this video, pag-usapan natin kung paano mag-sign up or magkaroon ng eGov account at i-check sa Uplift kung pasok ba tayo sa database para makakuha ng 2,000 pesos cash allowance. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung eGov app kung saan merong MPIN. At yung MPIN na yan ay gagamitin nga dito sa Uplift para ma-double check kung pwede kang mag-enroll ng GCash or Land Bank para yung perang makukuha mula sa Uplift o yung ayuda mula dito sa DSWD ay didiretso na sa account mo online. Hindi na kailangan pumila. So ano ba yung mga kailangan? Unang-una, dito sa website ng Uplift, pwede kang mag-sign in gamit ang eGov. So obviously, dapat meron ka ng eGov account. Pwede rin naman ng BBM Serbisyo, pero in this video, mas mag-focus tayo sa eGov. Kung sakaling interesado kayo sa BBM Serbisyo, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Para sa eGov, sa Play Store or sa App Store, i-download or i-search lang ang eGov PH. Ito siya, click nyo lang i-install, and then hintayin nyo lang siya hanggang sa maging open na to. I-tap nyo lang at i-click itong sign up. Mula dyan, kailangan lang i-provide yung pangalan ninyo, complete name, ibig sabihin first name muna, middle name, and then last name, maging email address. Kapag okay na, click lang yung create new account at kailangan ma-access nyo yung email address na to kasi ipapadala yung 6-digit code, which is ito yon. I-enter natin dito, and then cellphone number naman. So sa eGov, dalawa yung requirements. Bukod sa email address na active, dapat meron pang phone number. Also, i-ready nyo na rin yung pwedeng valid ID or selfie ninyo. Tap natin tong next. At hintayin din ang code na ipapadala via OTP or via SMS pala. Ito yung code na receive ko. Enter ko lang dito. And then, set your MPIN. Itong MPIN magisilbing parang pinaka-password ninyo every time mag-login kayo sa eGov. So, kayo yung gagawa niyan. 2 beses nyo i-enter. Huwag ibibigay sa ibang tao yung MPIN. Kayo lang dapat yung nakakaalam. So, pag nag-match na, congratulations! Meron na tayong account sa eGov. Pero hindi pa to enough kasi kailangan verified yung account. So, ang gagawin natin, click natin tong verify na button at 3 information yung kailangan i-provide. Unang-una yung citizenship, birthday, at gender. So, kapag na-provide na yan, tap next. Nasa second info na tayo. Saan ka ngayon nakatira? Dapat updated to. Lalo kung doon sa lugar kung saan kayo nakatira, halimbawa sa Metro Manila, sa Quezon City, o sa mga probinsya. Baka mamaya may mga benefits or announcement at pwedeng gamitin ng pamahalaan yung eGov para dyan. Depende na rin kung saan kayo nakatira at malalaman nga yan sa address na ilalagay nyo dito. I-click natin yung next and then dito sa third step, review na lang. Kung may kailangan i-update, i-edit nyo lang, pero kung okay na to lahat, next na lang. Ang susunod ay yung pirma, tap continue, confirm natin, at tap to launch camera. By the way, sa experience ko, nung in-enter ko kasi yung mga information tungkol sa akin, na-detect na meron akong PhilSys ID. So, hindi na ako hininga ng ID sa step na to. Sa inyo, kung hihingan kayo, i-provide nyo na lang din. Ang gagawin nyo lang naman ay pipicturean nyo lang din yon harap at likod. And then, pwede na mag-proceed sa selfie. So, tap ko tong launch camera. Only this time ang gagawin ko or pwedeng while using the app. So, mag-selfie lang tayo. Merong instructions sa bandang taas kung ano yung dapat gawin, kung kailangan bang kumurap, kung kailangan lumapit. And hintayin lang. Kapag gusto nyong i-retake, tap nyo lang tong retake photo, ibig sabihin, uulit kayo ng selfie. Pero kapag okay na, yes, I'm happy. Ito na, meron na akong eGov PH. Nung kinlik ko tong digital ID, bigla niyang na-detect na meron akong PhilHealth ID. So, gamit nga lang yung name ko, na-retrieve o na-link na automatically yung PhilHealth nang hindi ko kailangan i-enter yung PhilHealth number. Also, yung NBI ko, na-link na rin niya automatically. In fact, naka-receive ako ng text mula sa eGov na yung NBI clearance ko, kahit hindi ko pa nire-request i-generate, kusang na-generate na siya dito. So, meron na tayong eGov account. Ang pinaka-importante rito ay bukod sa mga iba't ibang serbisyo ng gobyerno, ay magagamit natin to pang double check kung nasa Uplift Group 2 list tayo. So, dahil meron na tayong eGov, pumunta sa Chrome, ito siya, kasi hindi tayo mag-download ng app for Uplift. Sa ngayon yan. Hindi ko alam kung magkakaroon ng update sa future na baka gawin nilang app. Pero sa ngayon, uplift-g2p.dswd.gov.ph yung dapat puntahan.
I-ensure na tamang link ang pupuntahan ninyo kasi may i-upload tayong information dito na may kinalaman sa finances natin, katulad ng GCash or Land Bank. So, click natin tong link. Privacy notice yung una nyo makikita. Continue lang natin. At dahil meron na tayong eGov, pwede na tayong mag-proceed sa next step. Sign in tayo. Pwedeng email address ang gagamitin ninyo or phone number. Dahil kaka-sign up ko lang sa eGov, alam ko pa yung phone number na ginamit ko. Pero sa inyo, kung matagal na kayong may eGov, punta lang kayo sa account, and then sa bandang taas, makikita ninyo kung ano yung phone number at email address na ginamit nyo sa eGov account ninyo. So sa akin, pwede namang email pero mas gusto ko yung phone. Tap ko yung continue, and then tap ko yung next kapag na-enter na yung number. O nga pala, meron ditong warning na only pre-enrolled individuals are eligible to register. Ano yung i-register? Yung GCash or Land Bank. Hindi tayo nag-register sa Uplift. Instead, double check natin kung na-register na tayo ng DSWD o nakapasok na tayo sa listahan. Continue tayo. Makaka-receive ng OTP doon sa phone. I-enter lang siya dito. And then, PIN o yung PIN pala na ginagamit sa eGov. So, enter ko siya dito. Ito yung pinang-login natin. Sign in. At dito na magkakaalaman kung pasok pa tayo. Tap natin itong accept and continue. At kapag ganito yung nakita ninyo, pwede na kayong mag-add ng GCash. Kung ano yung phone number ninyo sa GCash and ano yung account name, siyang ilalagay nyo rito. Sa Land Bank, ganun din. Pwede kayong pumili ng isa lang o kung saan mapupunta yung cash allowance or cash assistance mula sa DSWD Uplift Program. Ito na, successful na. Na-update na yung record natin sa Uplift. Again, meron na tayong existing record sa Uplift. Kung tayo ay qualified or beneficiary talaga, i-update lang natin siya or i-register lang natin yung GCash or Land Bank para sa mga susunod na buwan ay makukuha na natin online. Hindi na kailangan pumunta para makuha yung 2,000 pesos mula sa DSWD. And just in case na nag-sign up kayo sa eGov and then dinouble check nyo sa Uplift pero ganito yung error na nakita ninyo, walang GCash, walang Land Bank, ibig sabihin yan, wala pa kayo sa listahan. Pero just in case na sinabihan kayo, especially sa barangay, na makakakuha kayo sa manual payout, ibig sabihin yan, doon sa mismong site kung saan kayo mag-claim ng 2,000 pesos, ay pwede kayong mag-register ng eGov at mag-update ng Uplift account. Katulad nila na nag-claim sa on-site at doon na rin sila in-assist kung paano nga ba i-update yung Uplift record mo o di naman kaya ay mag-sign up sa eGov. Magkakaroon lang ng mga verification ng details. Mula dyan, pwede kang magkaroon ng eGov account and then eventually, yung eGov na yon ay pwedeng magamit pang double check sa Uplift record at ma-update na rin or ma-enroll yung GCash or Land Bank. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.